Welcome to News 5 Everywhere. Love triangle at game fixing. Yan ang mga anggulong iniimbestigahan ngayon ng mga pulis kaugnay ng pamamaril sa NCAA player na si Franz Daisam ng Letran Knights noong Sabado ng gabi. Ligtas na ang basketballista pero napuruhan ng kalibin ito na siyang may-ari ng kotseng minamaneho ng manlalaro nang sila'y tambangan. Dindo Flora, ikwento mo. Makikita sa CCTV video na ito ang isang gray na kotse na mabagal ang takbo. Mag-aalas 7 noong Sabado ng gabi sa Domingo Street sa San Juan. Ilang saglit pa, tumapat sa kotse ang isang motor na may sakay na dalawang lalaki. Sabay pinaputokan ng angkas ng motorsiklo ang driver's side ng kotse. Makalipas ang 5 putok, agad humarurot ang riding in tandem. Matapos maulanan ng bala ng riding in tandem ang kotse, ilang metro pang tinakbo ng sasakyan hanggang sa umabot sa bahagi ito ng Domingo. 4 na tama ng bala ang tinimo ni Franz Daisam habang isa naman sa kalibin nitong si Joan Sordan. Niyakap pa raw ni Daisam ang kalibin para protektahan pero napuruhan ito si Chan. Naisugod pa sa ospital si Sordan pero agad din siyang binawian ng buhay. Ligtas naman sa kapahamakan si Daisam bukod sa tama ng bala sa binte, pigi at braso, swerteng lumiis ang bala sa puso niya. Swerte ring hindi nagalusan ng panganay ni Joan na nasa backseat noon ng kotse. Kitang-kita ng isa ring nakamotorsiklong si Danny kung paano raw sinuguro ng mga salarin na patay na si Daisam. Nakunan pa ng CCTV footage ang pagdating ni Danny sa likod ng sasakyan ng mga biktima. Pagbunot po ng baril, pinaputokan agad. Inangat po yung helmet yung salamin niya dito para makita siguro na kung patay o hindi. Ayon sa San Juan Police, galing sa basketball game ang mga biktima sa San Juan, kung saan kapapanalo lang ng Letran Knights si Daisam laban sa Lyceum. Posible raw na sa laro pa lang, minanmanan na sila ng mga salarin. Patuloy ang paghahanap ng iba pang CCTV video sa lugar na posibleng dinaanan ng mga salarin. Tinututukan nila sa investigasyon ang anggulong love triangle. Isang pulis daw kasi na dating kalibin ni Joan ang minsan ang nagbanta na lulumpi ng basketball player. So titignan natin kung may blatter ang Makati or may blatter ang Santa Ana Police tungkol doon dahil sa lugar ng Santa Ana nangyari yung panunutok ng baril sa kanya. Kinumpirma ng lola ni Joan na may naging boyfriend na pulis ang biktima. Buboy de Guzman daw ang pangalan nito. Mabait at naka-assign daw sa Caloocan PNP. Siguro mga nagagalit si Buboy kay Franz dahil nga nakuha ni Franz si Joan. Ay may asawa naman ho, paano naman papatol si Joan doon? Wala pa itong kumpirmasyon mula sa PNP. Hinala rin ng lola. Posibleng may kinalaman din sa krimen ang umano'y game fixing. Ayaw na nga pa sarili ni Joan sa ganyan eh. Nagpilit lang yun. Nakinikwento ni Franz na may pustahan niya. Ano daw ba usapan? Ay, hindi ko na nurira. Basta alam ko lang bastahan. Kalahating milyon, yun lang. Dindo Flora, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.